paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Kagabi, bago nalimutan ng hininga si Purita, ibiniling ito sa anak na si Lumen na huwag ipalibing ang kanyang bangkake. Ngunit, hindi ito sinunod ng anak. Gabi, sa sementeryo, may nagaganap na kababalaghan. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Huling Habilin sa isa na naman gabi ng laki. Sige, irin mo pa. Konti na lang, sige. Oh, haya na. Malapit na. Isa na lang. Sige. Babae ang anak mo, Lumen. Babae! Terebong. Oh,
Ang cute talaga ng apo ko, manang-mana sa lola. Ang bango-bango pa. Ay, naku! Ayan, humiyak na. Baka nagugutom na ho, nanay. Oo. Akin na ho. Padididayin ko muna. Teka. Ayan. Akin na ho. Dahan-dahan. Oo. Yan. Ang cute talaga. Gutom na nga ho talaga. Ay, siya nga pala, no? Maalala ko kagabi. Alin ho, nay? Abay, nakakakilabot ang alulong ng mga aso, pati yung kahol nila. Ha? Ay, siguro hindi mo lang napansin kasi ngayon nanganganak ka. Pero nako, ako'y talagang kinilabutan. Pakiramdam ko kasi, may kababalaghang nangyari. Sarap talagang magnganga. Tao po. Magandang umaga po. May tao. Parang kilala kong boses Ayaw. na yun Parang si Mando to. May ibang tumuloy. si Mando nga. Napansin mo rin palang nangyayari kagabi, Mando. 50 taon lang nakararaan, Peryong. Tandang-tanda ko pa. 50 taon nang maganap ang kababalagang yon dito sa baryo natin. Ano sa palagay mo? Tumabi ka muna. Luluwa ako, tunganga ako. Naganap na muli, Mando. Ang ibig mong sabihin, nakabalik siya. Kung totoong naisalin sa kanya ni Matias ang kanyang kapangyarihan, maaari. Pero, paano? Anong paano? Kung nabuhay siya, anong gagawin niya? Wala. Wala. Malagit na pa ako. Kung nabuhay man si Porita, tiyak din ang kanyang magiging kamatayan. At mananatili na siya sa kanyang libingan habang panahon. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Lolo Peleo? Dayan, Apo. Bakit? Ano pong ginagawa niyo? Naganganga. Di ba nakikita? Oo nga po eh. Ay, nako. Bakit? Napabuntong hininga kayo. Siguro may malalim kayong iniisip. Hindi naman. Ay, si Mang Mando po. Nasaan po siya? Nakaalis na kanina pa. Ano pong sadya niya sa inyo? Isang mahalagang bagay. Mahalagang bagay? Oo. Tungkol sa nangyari at maaari pang mangyari sa lugar natin. Ano pong ibig niyo sabihin? Sana'y mali ang kutob namin. Dahil nangangamba ko sa maaaring mangyari. Huwag sanang magkatotoo, Dayan.
sa sementeryo. Sa puntod ng inay. Ano? Lumen, bakit? Bakit? Inay? Hindi mo ginawa ang sinabi ko sa'yo. Pinatay mo ko. Ikaw ang pumatay sa akin. Ikaw! Hindi! Panaginipan ko na naman ang inay. Ang anak ko. Bakit wala siya sa tabi ko? Ang umiiyak na yun. Boses ng anak ko yun. Pero paano? Sino maglalabas sa kanya? Tulog na tulog si Nartin. Baka ang nanay Gloria. Baka narito siya. Ang mabuti pa, lumabas ako ng kwarto. Tama, titignan ko kung bakit umiiyak ang anak ko. Ano ba namang aso yun? Nakakikilabot ang alulong. Ang anak ko, bakit iyak na iyak? Gutom na siguro. Ang nanay talaga, hindi na lang ako ginising para magpadede ako. Ay, kawawa naman ang anak ko. Wala naman sila dito sa salas. Baka bumaba. Titignan mo sa may binitana. Nasa ibaba nga. Bubuksan kong bintana. Nay, baka nagugutom na si baby. Pakiakit na lang ho dito. Bakit ho ba nandyan kayo sa ibaba? Baka humahamugan siya. Baka magkasakit yung... Ano? Oh, Diyos ko! Hindi! Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ayan. Nagkakamalay na siya. Lumen? Ano nangyari? Nagsisigaw ka at nawalan ka ng malay tao kagabi. Oo nga. Bakit ba? Ano ba nangyari, Lumen? Nanay Gloria, Narding, Sinay, nakita ko siya kagabi sa ibaba at kalong-kalong niyang anak ko. Tulog na tulog si baby sa tabi ko nang marinig ko ang pagsigaw mo. Baka naman nananaginip ka lang. Imposible! Kitang-kita ko siya, Nanay Gloria, at hindi ako maaaring magkamali. Anak. Totoo, Nay. May hawak pa siya bulaklak habang kinakantahan niya si baby. Ito ba ang sinasabi mo? Yan. Ang bulaklak na yan. Yan nga. Akong may dala nito. Bigay ko sa apo ko. Oo. Nananaginip ka lang at hindi totoo ang nakita mo. Wala na ang inay. Patay na siya. At ang patay ay hindi na maaaring makabalik pa. Hindi kailanman, Lumen.
sinungaling ka sa kanya, Narding. Abay, pati ako, be. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko alam, inay. Yung bulaklak na yun, saan galing? Nang magising ako, nakita ko na nakaipit yun sa suot na lampi ng anak ko. Ano? Nay, baka nga totoo na nagbalik si Inay Purita. Baka nagmumulto siya. Dahil hindi ginawa ni Lumen ang kanyang huling habilin. At natatakot ako, Inay. Ha? Natatakot ako. Anak! Maayos mo nga itong nganga ko. Nalagyan ko na ng apog. Babalat ko rito sa dahon ng ito. Diyan ka pala, Nardik. Anong dahilan at napadalaw ka? Nasabi ho kasi sa akin ni Nanay na galing dito si Lolo. Bakit ho? Ano ho bang sinadya niya sa inyo? Tungkol kay Purita. Ha? Bakit, Nardik? May nagyayari ba? Lolo Peryong. Huwag mo na sagutin. Hindi na kailangang nararamdaman ko na sa iyong kilos at pananalita. Ayoko hong maniwala. Pero maging ako, kakaiba ang nararamdaman ko. Hindi patatahimikin ng Purita si Lumen, Narding. Pati na rin ikaw. Lolo. At maaaring... Maaaring ano? Mapahamak ang iyong anak o ang iyong asawa. Hindi. Pero may paraan para hindi mangyari yun. Anong paraan? Gawin mong sasabihin ko sa iyo. At tiyak, makaliligtas sa tiyak na kapahamakan ng pamilya mo. Sa isa na naman, gabi ng lagi! Mga nagsiganap, Susan Robles, James Guaton, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Ong Muyan. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi!